Ang bilis ng may dumaan na sasakyan, so ang bilis niyang huminto sa harap namin. Bumukas yung pinto, tapos lumabas na yung mga lalaki, tapos ginrab kami. Ayun, sumigaw kami kahit na hindi namin sure kung merong makakarinig. Tapos nung binaba na kami, doon ako na sabi ko, ito na talaga, papatayin na kami. Habang nandun kami sa sasakyan, doon na nga kami pinaringan, tapos nilagyan ng tinali yung kamay namin, tapos nilagyan ng packing tape yung bibig namin. Siguro ilang oras din yun. Dinala na nga kami sa unang secret detention facility. That's the interrogation started. Sa first night pa lang, nagsisimula na sila sa pagbabanta sa napapatay na kami, pagsasamahin kami sa isang hukay, or puputulin yung dila. Actually, na-manipulate, napapaniwala nila ako sa mga bagay na sisihin ko yung sarili ko, yung mga ganun, na sumurrender si Jed. Nung na-realize ko na hindi yun totoo lahat, grabe yung anger na naramdaman mo kasi grabe ugali nyo. Napakasinungaling. Yun nga, after 10 days namin sa secret detention facilities, doon na kami nilipat sa kampo ng mga militar. Although mahirap mag-usap sa loob ng kampo kasi maraming nakapaligid, gumawa kami ng paraan sa pamagitan ng Sudoku book tsaka ng paper galing sa UC niya. Naisip namin, kapag sinabi namin yung totoo during the press con, ini-imagine na namin nakakablutin kami ng mga militar, ganyan. Kaya nag-prepare lang kami ng isang line. Pero nung time na yun, sobrang kabado kami ni Junila na ito na nga yung araw. After nung pagpapakilala, yung introductions ng NTFL, binigay na yung floor kay Junila. Tapos doon na niya sinabi ito. Ang totoo po dinukot kami. Ayun, tapos nagulat ako. Unang linya ko pala na sinabi, ang totoo po, dinukot kami. Kasi yun nga lang yung pinrepare namin. Ay, hindi. Wala pa nangyayari. Hindi nila ako hinahablot. Then, tinuloy ko, nagkwento ako. Then, during the press con, yun nga, unexpectedly, naka-live pala siya. Telling our story is not just telling our story, but the story of the Filipino people under attack by the state. It is in the hope to seek justice and change. Kung particular dito sa Manila Bay, kung magtutuloy-tuloy itong mga reclamation projects na to, uubos yung coastal, yung buong coastal ng Manila Bay. Unimaginable Nagpa siya ako na magpapatuloy pa rin ako kahit na meron pa rin mga trauma and possible na banta mula sa state forces. Siyempre, parang ang naman namin mula umpisa yung matigil talaga yung mga destructive projects in their community. But at this time, to hold on at magtiwala na through our collective action, kaya nating mapagtagumpayan yung kampanya at huwag mawalan ng pag-asa.